Akala ng marami, ibubuli ni Victor Wembanyama ang New York Knicks sa paint. Pero sa Game 1, binuwag ni Karl Anthony Towns ang narrative na ito. Paano nga rin ni-buke ni Kat ang ceiling ni Wemby sa laro? Alamin natin. Panoorin nyo to, hindi basta physicality ang ginamit ni Kat, kundi low center of gravity leverage. Alam niyang mas matangkad si Wemby, kaya ang ginawa niya, dinala niya ang depensa sa balakang at binti. Dinikit niya ang katawan niya para mawala ng shooting rhythm at extension si Wemby nang hindi nakakakuha ng foul trouble. Isang napakagandang display ng verticality at disciplined isolation defense na bihira nating makita kay Kat noon. Sa kabilang dulo naman, lantarang mismatch hunting ang ginawa ng Knicks. Noong nag-switch ang Spurs at nag-assign ng mas maliit na defenders, hindi nag-atubili si Towns. Ginamit niya ang kanyang size advantage sa pamamagitan ng mabilis na drop steps at second chance conversions. Ang resulta nito, dominasyon sa offensive glass na tuluyang sumira sa defensive scheme at rim protection ng San Antonio. Tingnan nyo ang epekto, nalimitahan si Wembanyama sa madayang 6 of 21 field goal shooting. Ibig sabihin, bumagsak sa crucial na porsyento ang kanyang offensive efficiency dahil sa defensive pressure ni Kat. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit nakuha ng Knicks ang Game 1. Hindi lang dahil sa puntos, kundi dahil sa pag-neutralize sa pinakamalaking banta ng kalaban. Sa tingin nyo, makakabawi ba si Wemby sa adjustment sa Game 2 o ito na ang blueprint para talunin siya?